Hello po mga kaahon. Ano nga ba dapat natin gawin kung due date na natin sa OLA at wala na talaga tayong maipambayad dahil sa kakatapal? Nagkanda patong-patong na utang natin dahil sa tuwing maniningil ang OLA agent, matatakot ka, ninervyusin, matutulig, hanggang sa namalayan mo na lang, lubog ka na sa pagkakautang sa maraming OLA. First of all, inform all your contacts. Mag-off SIM or block all unknown numbers. Remember, kahit burahin nyo kasi contacts, it was downloaded nung nag-allow permission kayo, nung nag-apply kayo sa kanila. Magpadala po kayo ng isang text message patungkol sa unfair debt collection practices of OLA para aware po ang mga kaibigan nyo or contacts nyo sa mga mangyayari. Inform everyone in your FB Messenger also. I-private or only me setting ang FB nyo, Instagram, and Messenger. Pero kahit naka-private FB mo, posible din na ma-post ka sa buy and sell group online. At ito na nga yung tatawagin kang scammer at magnanakaw. Mas maganda kung makapag-message ka sa mga admin ng group for awareness about OLA. Then, inform your relatives. Kasi kahit naka-private FB mo, hahanapin ng mga OLA agents, ang mga kamag-anak mo. Ipopost ka nila, magko-comment sila na hinahanap ka nila dahil may utang ka. I-message nila mga relatives mo. Gagawan ka ng group chat. Kung mapakiusapan mo ang iyong pamilya na mag-private ng FB nila, mas better. Then, inform your employer. Ayan. And mga co-workers. Marami pong nawalan ng trabaho nang dahil sa panggugulo ng mga OLA agents sa mga employer. Kaya as early as possible, abisuhan mo na sila pati mga co-workers mo. Educate them about OLA harassment. Isa akong biktima na nawalan ng trabaho dahil sa OLA. After doing all of this, call, text, or send email to OLA. Inform them na you cannot pay the loan now. But it doesn't mean na hindi ka magbabayad. Tell them that you will contact them for an arrangement when you have the money. You may ask for consideration in longer term. But if you were already harassed or being mutilated through obscene languages, yung mga mura nila, or being threatened, ibang usapan na yan. You will have to resort to fighting back and exercising your right as a borrower. You may file your complaint to SEC, PNP Anti-Cybercrime Group, or the NBI Anti-Cybercrime Division. Then, watch and learn. Manood po kayo ng mga videos na katulad nito para aware po kayo sa ating mga karapatan. Go on with your life. Let us use this opportunity of failure to motivate us to earn more money so that we will not experience such cruelty from these people. Huwag po tayong tumigil. Huwag natin hayaan na ma-discourage tayo or ma-depress sa mga nangyari sa atin. That's all for now. Till our next video. Thank you and don't forget to like and subscribe at Ahon sa OLA.